皆さん、おはよう。 Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo bibigyan asawa. 2-year-old po ay nahagip ng sasakyan ng matanda patay. Hokkaido, Higashikawa Town. Ayon sa news na ito, isang batang lalaki aged 2 years old pa lamang ang namatay matapos na ito mahagip ng kruma ng minamaneho ng isang matandang lalaki. Nangyari insidente noong 1:30 p.m. May 12, ang batang nakatira malapit sa pangyayari ng insidente ay masama ang naging pinsala sa ulo. Agad itong isinugod sa ospital subalit namatay din makalipas ang 2 kalahating oras. Hinuli naman ng mga pulis ang matandang lalaki, age 80 years old, on the spot na umamin din sa pagkahagip niya sa bata. Sinasayat pa ng mga pulis kung ano ang nangyari. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo bibigyan asawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Dito na mag-usap tayo bibigyan asawa. Nakawan ng mga metals na gawa ng mga Gaikokujin dumarami. Ayon sa news na ito, dumarami sa ngayon daw ang mga insidente na nakawan ng mga metals dito sa Japan na ang may kagagawa ng mga Gaikokujin na overstayer base sa data inilabas ng Japan National Police Agency. Para sa data nila, last year 2023 lamang, umabot sa 16,276 cases na nakawan ng mga metals ang nangyari dito sa Japan nationwide. Compare noong 2022, tumaas daw ito ng 5,908 cases. By prefecture, ang mga pinakamarami ay Ibaraki na umabot sa 2,889 cases, at Chiba 1,684, Tochigi 1,464, Gunma 1,437, at Saitama 1,172. Makikitang sa Kanto area lumalaganap ang mga nakawang ito na mostly mga solar-fed plant ang tinatawag nila. Ang pagtaas ng mga copper wire sa ngayon ay isa din na nakakaapekto nito. Ginagawa daw source ng income ng mga overstayer ang mga ito kaya dumarami ang insidente ng nakawan. Maaring higpitan din daw nila ang policy sa pagbili ng mga cable wire sa ngayon. At yan po muling balita na mag-usap tayo bibigyan asawa. Chika Talk for today. Christy pinagparitiro ng G. Muhammad dideflect ng isyu kay Gito. G sa mga sumusunod na araw matapos mag-post ang dating artist na payo para kay Christopher Min. Post ni G na nakabase na sa Amerika, Christopher Min letter, it's time. Obvious naman ang pinanggalingan ng mga panawagan ni G, ang mga kaso na cyber libel ni Christy. Nauna nitong March ng sampahan ni Esther Labati, ina ni Sara ang demanda ni Christy. Nitong May lamang, ilang araw ng pagitan ng papel ni Bay Alonso ng cyber libel case laban kay Christy. Sumunod ay ang mga asawang Sharon at Kiko Pangilinan. Idinaan naman sa biro na responded, Christy, ang kanyang reaction, saying na pataas daw ng pataas ang level ng mga pagdedemanda sa kanya. Samantala, may ilang sumang-ayon kay G, so kay usap niyang magretiro na si Christy sa larangan ng pamamahayan. Kailang beses nang sinabi ni Christy ng libel o cyber libel ay kakambala ang trabaho ng bawat manunulat. Exciting! Abangan ang restback ni Christy kay G. At yan ang ating Chika Talk for today.